Hello po, good evening. Peace be with you. The name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, only the Spirit, our Lord Jesus Christ, is dwelled among the people. Only the Spirit, our Lord Jesus Christ, is dwelled. The people have a faith. Our topic for tonight. Even you ask the AI, answer that the AI, the God dwell among the people is our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is dwell the people. No other God to spirit to dwell the people have a faith. Is that our topic for tonight? Only the Spirit, our Lord Jesus Christ, is dwell the people have a faith. This is our topic for tonight. Ang ating pong paksa, ang tanging espiritu lang ng ating Panginoong Yesus ang tumatahan sa tao. Wala na pong ibang tumatahan sa taong espiritong Diyos, kundi ang espiritu ng ating Panginoong Yesus. Yun po, wala na pong ibang tumatahan ng espiritu sa tao, kundi yung ating Panginoong Yesus. Wala na pong ibang Diyos na tumatahan na espiritu sa tao, kundi ang ating Panginoong Yesus, na mayroong pananampalataya sa Kanya at sa Ama, gano'n. Yun po. Kasi yung espiritu ng tao, hindi po yun pwedeng tumahan sa tao. Ganun po. Kaya yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun, hindi po yun tao. Kasi yung espiritu ng tao, hindi po pwedeng tumahan sa tao yun magpakailanman. Ganun po. Ang ating Panginoong Yesus, yung espiritu niya ang tumatahan sa tao magpakailanman para po yung tao magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po. Kasi itong tao, pag namatay na yung tao, yung espiritu niya, babalik na sa Diyos. Pero yung espiritu ng ating Panginoong Yesus, yun po yung tumatahan sa tao magpakailanman. Ganun po. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, kasi yung tao, kaya yung ang Yesus na taong sekta, hindi po sa Diyos yun. Kasi ang Yesus na tao, hindi pwedeng tumahan yung espiritu ng tao sa tao, kundi yung Diyos lang ang pwedeng tumahan sa tao, manirahan yung espiritu niya sa tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun po. Kasi yung espiritu ng tao, bumabalik na sa Diyos yun. Pero yung ating Panginoong Yesus, yung espiritu niya, tumatahan sa tao magpakailanman. Siya po yung Diyos na tumatahan sa tao para yung tao may pananampalataya magkaroon po ng buhay ng walang hanggan. Kita niyo po to, kasi yung taong likas na tao, kasi may sekta kasi dyan yung Jesus nila, likas na tao, no? Hindi makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya bulaan po yung gano'n, yung likas na tao ng Jesus mo. Kasi Panginoong Yesus, siya yung Diyos na tumataan sa tao. Wala na pong ibang tumataan na espiritu sa tao, kundi yung Panginoong Yesus para bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kasi yung natural na tao, yung kanyang alaala, wala na po yun. Yung kanyang espiritu, bumabalik na sa Diyos. O, ganun. Kaya kung ang Jesus niyo tao, mga bulaan po yan. Wala pong kaligtasan doon. Kasi ang natural yung Jesus tao, wala po doon. Hindi tataan yung
Espiritu ng Jesus nyo sa inyo, kasi tao. Ang tunay na Jesus, Diyos, yung Espiritu niya tumataan sa tao magpakailanman. Ganun po. Kasi itong taong to, pag namatay na yung tao, bumabalik na yung Espiritu niya sa Diyos. Pero yung ating Panginoong Jesus, yung Espiritu niya tataan sa tao para nagbigay buhay na walang hanggan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Ecclesiastes, yung natural na tao, ito sabi, sa Ecclesiastes 12:6-7, bago ang panaling pilak ay mapatid, o ang mangkok na ginto ay mabasag, o ang banga ay mabasag sa bukal, o ang gulong ay masira sa balon, at ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. O kita nyo ngayon natural na tao, yung kanyang diwa, espiritu, o bumabalik na sa Diyos, o nagbigay sa kanya. Yung ating Panginoong Yesus, yung kanyang espiritu, yung kanyang diwa, o tataan sa tao para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya yung Jesus na tao, bulaan po yun. Yung Diyos na, yung Jesus na Diyos, yun po yun, tamang para yung Espiritu ng ating Panginoong Jesus, manaan sa tao para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ganun po, wala, no other God to dwell the people. The Spirit is our only Jesus Christ. Dwell the Spirit about Jesus. Dwell the people, for you have the everlasting life. No other God to dwell the people spirit, only our Lord Jesus Christ. Even to ask you the AI, answer the AI is, dwell the people among us is our Lord Jesus Christ, is the God. Dwell the Spirit God, the people have a faith. Yun po yung tataan na espiritu, yung espiritu ng ating Diyos. Kahit itanong niyo po sa AI, sasagutin kayo ang tumataan na espiritu sa tao, kundi yung ating Panginoong Yesus. Ganun po. Kasi yung espiritu ng taong natural na tao, babalik sa Diyos, hindi siya pwedeng makataan sa tao. Kaya yung ating Panginoong Yesus, likas na Diyos po yun, hindi po yung tao. Kasi meron pong sekta dyan, yung Jesus nila, likas na tao, mga bulaan po yun. No salvation there is a sect of the Satan, the religion about the Lord Jesus Christ is pure man. Ganun, no save there. No save there, the natural our Lord Jesus Christ is the man. No salvation there. Kasi yung espiritu ng tao, nawawala na yung kanyang pag-iisip pagka namatay na. Yung hindi niya nalalaman yung kanyang dako, pero yung espiritu ng Panginoong Hesus, yun po yung tataan sa tao magpakailanman para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Pero para taanan tayo ng espiritu ng Panginoong Hesus, dapat sumunod po tayo sa kanyang mga utos. Like me, I follow God. But I wanna to myself, nothing me do it. I follow God to want God commandment. Yun po yung gaya sa sarili ko, hindi ko po sinusunod yung sarili ko, kundi yung Diyos ang sinusunod ko sa buhay ko, ganun, para tumaan po yung Espiritu ng Diyos sa atin, ganun po. Ito po, kasi basahin ko sa inyo rito sa Job, kasi yung Espiritu ng tao, nawawala na yung alaala niya, kaya yung likas na tao, mali pong aral yun. Baguhin niyo po yung aral niyo para maligtas po kayo. Hindi po tama yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Job 7:6. Kasi yung tao, nawawala na yung espiritu niya, yung alaala, bumabalik na sa Diyos. Kung paano ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa Sheol ay hindi naahon pa. Siya hindi nababalik pa sa kanyang bahay, ni malalaman pa man niya
ang kanyang dako, hindi na malalaman ng dako niya, di ba? Pag yung natural na tao, nawawala ng isip. Yung ating Panginoong Hesus, nung nagkatawan tao, sabi niya, babalik, nabubuhay ako muli, tapos tataan ako sa inyo, di ba? Yun, Diyos, kasi Diyos, natural na Diyos yun. Siya po yung Diyos na pinaglilingkuran sa lumang tipan. At saka sa ngayon, sa atin, siya po yung Diyos na sinasamba. Pag sinamba po kasi natin yung Panginoong Hesus, sumasamba na rin tayo sa Ama kasi Espiritu siya ng Ama. Ganun po. Espiritu siya ng ating Ama. Spirit, only one Spirit from God, Father and Son. Ganun po. Yun po yung aral ng banal na kasulatan. Kasi nga yung hindi pa pwedeng makapagbigay buhay na walang hanggan yung espiritu ng tao. Kung ang Hesus mo, natural na tao, hindi po yun makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kundi Panginoong Hesus lang. Siya yung may kapangyarihan sa diwa, sa mga espiritu, yung Panginoong Hesus. Sa mga espiritu, siya yung may kapangyarihan. Kaya hindi po tao yun. Kasi ibig sabihin na may kapangyarihan, kaya niyang pigilin yung mga espiritu, gaya ng mga bagyo, di ba? Sabi niya sa hangin, tumigil ka, kasi yung hangin, espiritu yun eh. Tapos, yung diablo din, di ba? Pinalayas niya ron. Siya yung may kapangyarihan sa diwa. Yung Diyos lang. Wala nang pong iba. Yung ating mag-ama lang po ang may kapangyarihan sa mga espiritu sa diwa. Kaya Diyos po yung ating Panginoong Hesus. Natural na Diyos po yun. Hindi po natural na tao gaya ng turo ng ibang sekta dyan. Natural na tao. Mga bulaan po yun. Ito, kasi ang Panginoong Hesus, siya po yung pumapatay at bumubuhay din. Ganun po. Ganun yung kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Kasi natural siyang Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan, kasi natural na tao, wala siyang kapangyarihan sa mga espiritu, sa mga diwa. Dito po sa Ecclesiastes 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. Walang tao may kapangyarihan sa diwa kundi yung Panginoong Hesus lang. Di ba pinigil niya yung diwa? Ang diwa kasi espiritu yun, gaya ng bagyo, pinatigil niya. Yung mga espiritu, yung diablo, pinalalabas niya sa mga may sakit. Diyos po yung ating Panginoong Hesus natural. Ni walang kapangyarihan siya sa karawan ng kamatayan at walang dahilan sa pakikipagpunyagi niya ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Walang kapangyarihan yung tao, kung ang Hesus mo tao, likas na tao, wala siyang kapangyarihan sa diwa, sa mga espiritu, ganun. Kung ang Hesus nyo tao pero kung ang Hesus nyo Diyos, may kapangyarihan yung sa lahat kasi nasa ilalim niya ng kapamahalaan niya yung lahat ng mga bagay na binigay sa kanya ng Ama. Siya po yung may lingkod na Diyos, yung Panginoong Hesus. Gaya rito sa yung espiritu, yung karumal-dumal na espiritu, pinalayas niya sa tao, di ba? Kaya Diyos po yun, yung nagpapalayas ng mga espiritu, pumupuksa sa tao. Hindi po tao yun. Kaya baral yun, yung ang Hesus mo, likas na tao, mga bulaan pong mga ngaral yun. Kung di nila babaguhin yung kanilang aral, wala silang kaligtasan doon. Iglesia po yun Satanas, gumagamit ng pangalan ng Diyos. Ito pong sabi ng banal na kasulatan dito, kasi itong espiritong to, ang Diyos lang may kapangyarihan sa diwa, di ba, sa mga espiritu. Yun po yung mag-ama, gaya ng Panginoong Hesus dito po sa sa Lucas 4:33. At sa sinagoga ay may isang lalaki na may espiritu ng karumal-dumal na demonyo. At siya ay sumigaw ng malakas na tinig, anong mayroon kami sa iyo, Hesus? Ikaw na Nazareno. Naparito ka baga upang kami ay iyong puksain? Nakikilala ko ikaw kung sino ka, ang banal ng Diyos.
At sinaway siya ni Jesus na sinasabi ka, lumabas ka sa kanya. At nang siya mailugmok ng demonyo sa gitna ay lumabas siya sa kanya. Na hindi siya sinaktan. O yun, siya may kapangyarihan sa mga espiritu ng Panginoong Yesus. At silang lahat ay nagtaka at nagsalitaan ng isa't isa na nagsasabi, anong salita kaya ito? Sapagkat siya ay may kapamahalaan at kapangyarihan ay nag-uutos sa mga karumal-dumal na espiritu na nagsisilabas sa kanila. O, di ba? Sabi, sinutosan niya may espiritu, may karumal-dumal na espiritu. Siya lang yung walang tao may kapangyarihan sa espiritu, sa diwa, kundi yung Diyos lang, di ba? O, di ba sabi sa Ecclesiastes, walang tao may kapangyarihan sa diwa, sa mga espiritu. O sabi sa Ecclesiastes 8:8. Kaya yung nagpapalayas ng mga espiritu, Diyos po yun, hindi po yung tao, mga bulaan po yung sektang tao, Panginoong Yesus. Ganun po. Kasi ito siya, nagluto-utos siya sa... At saka yung espiritu ng Panginoong Yesus, ang tumataan po sa tao, wala na pong iba. In forever, our Lord Jesus Christ is dwell the people have a faith. Is the only Spirit of our Lord Jesus Christ ang tumataan sa tao magpakailanman. Para magkaroon tayo ng buhay na walang gan. Ayun po, siya yung may kapangyarihan sa diwa, yung Panginoong Yesus sa mga karumal. Dahil dito, di ba, pinalabas niya yung demonyo o sa tao kasi espiritu yung demonyo, di ba? O siya may kapangyarihan. O siya rin yung katunayan na siya may kapangyarihan talaga sa mga diwa, sa mga espiritu, yung Panginoong Yesus, kasi siya yung pumapatay din sa tao na may malala na yung mga kasalanan. Siya rin pumapatay sa tao. Yung malala na yung kasalanan. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya siya yung may kapangyarihan sa diwa, yung Panginoong Yesus. Wala na pong ibang may kapangyarihan sa diwa o pumigil ng diwa, kundi yung ating Panginoong Yesus lang. Ito po sa, yung mag-ama lang po, yung mag-ama may kapangyarihan sa diwa. O yung Diablo, walang kapangyarihan sa diwa yun. Walang kapangyarihan sila, ang Diablo sa diwa. Yung bagyo, hindi kayang pigilin ng Diablo yung bagyo. Yung mga sakuna, yung mga ipo-ipo, yung mga... Hindi kaya nun. Yung mag-ama lang po, pumipigil ng mga hurricane, yung mga thunderstorm, ang Panginoong Yesus lang. Kasi sila yung may kapangyarihan sa diwa, sa espiritu, yung Panginoong Yesus Ganun po. O di ba, sabi, yung Diablo, wala kang kapangyarihan sila sa diwa. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, di ba? Huwag yung katakutan ang nagsisipatay ng laman, ngunit hindi naman nakapapatay ng kaluluwa. Yun po yung kaluluwa, spirit yun, diwa yun. Yun po. Yung Diablo, pumapatay yun Pinapatay ng Diablo yung laman lang, pero yung kaluluwa, espiritu, hindi. Yung pumapatay lang ng kaluluwa, espiritu, yung Panginoong Yesus lang. Yung Diablo, hindi niya kaya makapatay ng espiritu, kaluluwa. Ganun po. Kaya yung ating Panginoong Yesus, Diyos po yun. Siya po yung Diyos na tumataan sa tao. Ganun po. Gaya sinabi niya, di ba, sa Job, huwag yung katakutan na nagsisipatay ng laman, hindi naman na makapapatay ng kaluluwa. Kasi nga, sila lang mag-ama, ang may kapangyarihan sa diwa, ay yung Panginoong Yesus. Sila po. Gaya rito, siya yung pumapatay, sabi niya rito, kasi siya yung pumapatay, siya yung bumubuhay, yung mag-ama. Ito po sa sa Apokalipsis 2:18 hanggang 23. At sa anghel ng iglesia sa Tiatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng ningas ng apoy. Sabi rito ng Panginoong Hesus, di ba?
At ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli. O yun, no? Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at ang pananampalataya. O kita nyo nga, alam ng Diyos yung gawa alam ng Panginoong Yesus yung gawa ng tao ng bawat isa, di ba? Sabi niya rito. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at ang pananampalataya. O alam niya lahat ng Panginoong Yesus At ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa ng higit kaysa mga una. Datapat mayroon akong laban sa iyo na pinintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya'y nagtuturo at tumingkayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. At binibigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi at siya ayaw magsisi sa kanyang pakikipid. Narito akin siyang iraratay sa higaan at ang mga nakiapid sa kanya sa malaking katigatian. Maliban na kung sila'y magsipagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak. Ay no, siya yung pumapatay ng diwa, yung Panginoong Yesus Sila lang mag-ama, sabi rito. Kaya natural na Diyos yung Panginoong Yesus, hindi po tao yun. Kaya yung sinasabing tao o mga bulaan po yun. At malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako'y yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. O yun siya yung nakakapigil ng diwa. Yung Panginoong Yesus, wala na pong iba. Sila lang mag-ama. Yung diablo, hindi nga kaya ng diablo, di ba? Na makapatay ng mga diwa, ng mga kaluluwa, hindi kaya po yun. Yung Diyos lang po gumagawa nun, yung mag-ama po. Kaya po yung tumataan sa tao, yung ating Panginoong Yesus. Wala na pong iba, kundi yung ating Panginoong Yesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Siya yung tumataan sa tao. Dito po sa unang Korinto. Dito po sa unang Korinto. Unang Korinto 6:16 patuloy. O hindi ba ganinyo nalalaman ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya, sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon kaisang espiritu niya. O kaisang espiritu ka ng Panginoong Yesus. Pag sumusunod ka sa kanyang utos, kaysa tataan yung espiritu ng Panginoong Yesus sa iyo. O patuloy ko po. Magsitakas kayo sa pakikipid, lahat ng kasalanan gawin ng mga tao na nga sa labas ng katawan. Ngunit ang gumagawa ng pakikiapid, nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa halaga, luluwalhatihin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. O sino ba bumili? Sino ba bumili? Di ba yung Diyos ng mga kasalanan? Yun po yung Panginoong Yesus, siya yung Espiritu niya ang tatahan sa tao magpakailanman. Para tayo, ang tao, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siya po yung tumataan sa tao na para makapagbigay ng buhay na walang hanggan. Yung espiritu niya pong tumataan sa tao magpakailanman. Para yung taong sumasampalataya o magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 14, dito po sa 14, yung kanyang espiritu ang tataan sa tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po sabi sa 14 ng 1:18. Hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. O paririto siya sa inyo, sabi niya. O siya yung paririto yung tataan sa taong pakailanman. Kaunting panahon at hindi na ako makikita ng sanlibutan. Ngunit,
inyong makikita ako sapagkat ako'y mabubuhay, ay mabubuhay rin naman kayo. Sa araw na yon, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. O yun, yung Panginoong Hesus nasa atin, sa Espiritu, yung sumasampalataya sa Kanya, ganun. Siya yung tataan sa tao, magpakailanman, ganun. Siya yung lumalwalhati sa tao may pananampalataya, siya yung tatahan para magkaroon ng everlasting life yung tao po. Ito pa rin po sa sa may sa 1:17 Gs 21:23 dito po sa 21:23 sa 1:17 Gs. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang dinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng mga bagay ay iyo, ang lahat ng mga iyo ay akin. Ako'y lumululhati sa kanila. O yung Panginoong Hesus lumululhati sa atin, yung Kanyang Espiritu. O patuloy ko po, upang silang lahat ay maging isa gaya mo Ama sa akin, at ako'y sa iyo. Na sila na may sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ako'y sa kanila, sabi niya, ako'y sa kanila. Ako yung Panginoong Hesus ang nasa atin eh. At ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y yung inibig na gaya ko na inibig mo. Ayun. At ipinakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay ibinigay mo ay mapa sa kanila at ako'y sumakanila. Sumakanila sabi ng Panginoong Hesus eh. Siya po yung Espiritu ng Panginoong Hesus. Ang tataan sa tao magpakailanman para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa tao may pananampalataya po yun na may gawa. Ayun, siya yung tataan sa tao, yung Panginoong Hesus magpakailanman. Yung Kanyang Espiritu para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Siya po yung Diyos na tumataan sa tao. Gaya rito sabi rin ni Apostol Pablo na tayo yung kanyang bahay. Ito po sabi ng banal na kasulatan, magbabahay yung Espiritu ng Diyos sa tao may pananampalataya, ganun po. Ito po sa Hebreo din. Hebreo 3:6. Tatapat si Kristo ay gaya ng anak na puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. Tayo yung bahay ng Panginoong Hesus. The temple of God is all people to have a faith. Siya po yung magbabahay sa atin. Spirit, our Lord Jesus Christ, dwell the people, have a faith. Siya po, yung Panginoong Yesus. Basahin ko sa inyo muli. Datapos si Kristo ay gaya ng anak sa puno sa bahay niya. Na ang bahay niya ay tayo. Tayo po yung kanyang bahay, yung kanyang Espiritu, mananaan sa atin. Gaya naman ni Apostol Pablo, ang nanana ng Espiritu, yung Panginoong Hesus. Ito, kasi siya yung tataan sa tao magpakailanman yung Espiritu ng Panginoong Hesus. Ito si Pablo, Apostol Pablo, ang tumataan sa kanyang Espiritu, yung Panginoong Hesus. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa Galatia 2:19. Sapagkat ako sa pamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at di na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yung Panginoong Hesus na nabubuhay kay Pablo. Yung Panginoong Hesus ang nagtetemplo kay Pablo, nagbabahay. Yung Espiritu po ng Panginoong Hesus ang magbabahay sa tao magpakailanman. No other God the Spirit to the giving everlasting life. Only our Lord Jesus Christ the Spirit. Ganun po.
Patuloy ko po. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay sa anak ng Diyos, na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Yun, ang Panginoong Hesus po yung tataan sa tao magpakailanman. Gaya rin dito sa mga taong may pananampalataya, sabi ni Pablo, siya yung tataan ng Espiritu, yung Panginoong Hesus. Kaya palpak pong aral yun kung ang likas na tao mo, Hesus. Hindi tataan ng Espiritu ng Diyos to, yung kalikasan ng Hesus mo tao, hindi po, wala po doon yung Espiritu ng Diyos. Ito, yung sa mga tao naman, sabi ni Pablo, ang Espiritu ng Panginoong Hesus nasa kanya, ganun. Magpakailanman po yun, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po sa sa may 2 Korinto 13:5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesu Kristo ay nasa inyo? Si Jesu Kristo nasa tao. Magpakailanman sa mga taong sumasampalataya sa Kanya para magbigay ng buhay na walang hanggan. Maliban na kung kayo'y itinakwil na, siya yung tumataan sa tao, yung Panginoong Hesus. Kaya sabi rin ng Panginoong Hesus dito, ang kumakain ng aking laman o tumiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Ito sabi ng Panginoong Hesus dito sa 1. Siya yung Diyos na tumataan sa tao, yung Panginoong Hesus. Magpakailanman yun para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 6, dito po sa 6 ng 1:54. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Siya yung nagbabayad talaga sa tao, yung Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Siya yung nagtitemplo sa tao para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yung Panginoong Hesus po ang nagtitemplo sa tao. No other God to dwell among the people have a faith. Only our Lord Jesus Christ dwell the people have a faith. For the person have everlasting life. Ganun po. Wala na pong ibang taong tumataan sa tao. Kasi yun po yung pangako ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, di ba? Sabi nga, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayun po, sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Siya po yung tataan sa tao. Itong sabi ng banal na kasulatan dito sa di ba yung Panginoong Hesus lang ang nagtetemplo sa tao, wala na pong iba, kundi yung kanyang espiritu lang, sabi sa mga binasa ko sa inyo. Kasi yung sanlibutan nga, binigay din ng Ama sa kanya yan para bigay niya ng buhay na walang hanggan yung mga taong binigay niya sa kanya ng Ama. Kaya ang nagtitemplo po sa tao, yung Panginoong Hesus, wala na pong iba. Ito po sa sa may unang 1:5-11. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Wala yung buhay doon. Pagka yung likas na Jesus mo tao, wala rin yung buhay. Kung ang Jesus mo Diyos yun, nandun yung buhay.
Ang mga bagay na ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong maalaman kay mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. O yun, siya po yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan pag sumasampalataya tayo sa anak ng Diyos. Sabi rito po sa banal na kasulatan. God bless po. Yan po yung ating paksang natapos. God bless po. Thank you for watching this. Our topic for tonight is done. The only our Lord Jesus Christ is dwell the people have a faith. For that person have a lasting life. The people faith have a work for giving God to the everlasting life. God bless po. Thank you for watching this, for joining this, for watching discussion from Holy Book, the Holy Scripture, the words of God. Thank you for watching this. God bless. Ingat. Be careful to everyone. Thank you po.